Good morning guys, this is DJ Tisoy, ang content creator nga walay topic nga ginasunod. But Cebuano ko, but today I will talk Tagalog para maintindihan naman ng lahat. So today we're going to tackle about loop. Ang looping ay isang klase ng endurance ride na ginagawa ng mga motorcycle enthusiast na katulad ko, isang motorcycle enthusiast, pero sa mga magtatanong kung nakasali na ba ako ng isang loop ay hindi pa. At hindi ko rin planong sumali. Ngayon pag-uusapan natin bakit marami bang nagagalit tungkol sa mga naglulup. Okay, ganito kasi yon. Ang looping ay merong sinusunod na mga rules. Katulad na lang na nangyari sa Bohol Loop. Meron silang rules na sinusunod at ito yung mga rules na yon. Ngayon, ang nangyari dito, kasi merong sumasaling mga big bikes. Ang mga big bikes kasi, mabibigat yon. Kailangan bilisan ang takbo para at least hindi ka madala sa bigat ng big bike mo or matutumba ka dahil mahina yung takbo mo kasi mabigat yung bike mo. Ganon yung nangyayari. Pero sa rules nila, meron silang sinusunod na speed limit. Kaya yun ang nangyari sa Bohol. Hindi nasusunod yung speed limit nila. Naaabuso. Ang loop kasi, meron silang pinopromote. Ang pinopromote nila is discipline, tourism, at saka road safety. Ang nangyari dito, hindi nila nasunod yung kanilang pinopromote. Nagpo-promote sila ng discipline. Pero yung iba sa kanila kasi, hindi nasunod yung discipline kasi simpleng rule lang nila. Yung pagsunod lang ng speed limit nila, hindi nila nagawa. Bakit? Ang sabi nitong isang motovlogger na ito, meron siyang sinabi na mag-overheat daw ang makina ng big bike kapag mahina ang takbo. No, that is wrong. Dati rin ako mekaniko at alam ko kahit yung loaded na motor, hindi mag-overheat kapag mahina ang takbo. Mag-overheat lang ang motor mo kapag kulang sa coolant. Yun ang nangyayari, no? So, hindi totoong mag-overheat ang mga big bikes kapag mahina ang takbo. Ang totoo lang sa sinabi niya, mabigat ang mga big bikes. May posibilidad na matumba ka kapag mahina ang takbo mo. Ganun yung nangyayari. Ngayon, am I against to looping? Actually, hindi ako against sa mga nagluloop. Pero, ang nangyari kasi dito, dahil hindi nila nasunod yung mga rules nila, parang gumagawa sila ng mga karera sa mga national highways, no? Mayroon naman sila mga kaukulang permits, pero ang nangyari dito is parang nagkakarera sila. Kaya nga sabi ni Richard Gomez, yung mga racing na nangyayari, gawin sa racetrack. So, ngayon dahil sa looping, ay ang pinopromote nyo is discipline and ride safety, is dapat naman sundin yun yung rules ninyo, no? Baka sabihin naman ng iban dyan, sinabi mo lang yan kasi hindi mo yan na-try. Actually, nagra-rides din ako. Pero kasama ko yung grupo ko yun dati, nagra-rides kami. Pero sa ride namin, hindi kami nagpapaunahan, hindi kami nagkakarera. We're just enjoying the view. Ganon yung ginagawa namin sa mga rides namin. Bakit hindi pwedeng gawin sa endurance ride? Diba? Kung lilipot lang naman kayo, yun, meron naman kayo yung gumawa ng rules eh. Kayo rin yung babasag ng rules ninyo. Meron kayong 80 kilometers per hour sa mga urban proper, di ba? Sa mga maraming tao, meron kayong 80 kilometers, di ba? Paano magkakaroon ng ride safety? Marami namang nadidisgrasya. Kasi ganito yung nangyayari. Kung bakit maraming nadidisgrasya sa loops. Yung mga loopers kasi minsan hindi galing sa lugar kung saan nangyayari yung event. So, hindi nila familiar yung track or yung daanan. Hindi sila familiar sa mga liko, hindi sila familiar kung anong may sira ba tong daan dito. So, hindi sila familiar sa ganun. Kaya, maraming nadidisgrasya. At the same time, kulang sa marshals, no? May mga marshals naman silang inilagay pero kulang talaga. Kung gusto nyong magkakaroon kayo ng parang gano'n na nagkakarera kayo sa highway, magdagdag kayo ng marshals, no? At least every
sitio, gawin nyo. Para at least ma-aware yung mga tao na may paparating. Magre-radio kayo nun may paparating. So, wala munang makukross ng highway para at least walang disgrasyang mangyayari. Kasi dito sa amin, na-experience kong manood ng mga naglulup, may na-disgrasya din sa amin May tricycle na tinamaan kasi nasa highway kayo. Posible talaga yon. Tapos malakas yung mga takbo nyo. Hindi ako nakakita sa mga lahat ng naglulup dito sa amin sa Negros. Hindi ako kailanman nakakita na tumakbo ng 60 to 80 kilometers per hour. Mostly sa mga takbo na nakikita ko dito sa mga loopers na yon, hindi naman kailangan ng speed gun kasi kapag mahilig ka sa motor, nagmumotor ka, ma-estimate mo na yung takbo. Sa estimation ko, yung mga takbo nila dito is around nasa 100 pataas talaga. Lalo na yung mga nagbi-big bikes, no? Pero ang issue ko talaga dito is kung road safety yung ginagawa ninyo, kailangan sumunod kayo sa mga rules ninyo na ginagawa. Sabayin nyo, may mga guidelines kayo. So, kapag sinunod nyo yun, masusunod nyo yung tinatawag nyo yung ride safety. Or, meron din kayong discipline na tinatawag doon. Mga lisensyado naman kayo no? May mga lisensya kayo. Kung dumaan kayo sa tamang proseso, hindi kayo nag-fixer, alam nyo naman ang tamang seminar, di ba? Nag-seminar naman kayo. Kaya, sa mga naglo-loop dyan, it's okay to organize a loop event, pero sundin nyo yung mga guidelines ninyo. Be vigilant palagi sa pagsasakay ninyo. Alam nyo, nasa highway kayo, kaya dapat kayo din nyo rin ang disiplina sa throttle ninyo, no? Na dapat alamin nyo na rin yung place, no? Kung saan dadaan kayo, na dito medyo maraming tao sa lugar na ito, kaya kailangan magme-minor talaga ako dito. Dapat alamin niyo bago kayo sumalang sa looping. So, kung meron na kayong mga negative reactions ngayon dito sa video ko, feel free to comment at I am open. Tapos, sa mga nagustuhan naman ang video ko, please follow and subscribe. Peace.